Philippine News Hub Updates. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell for more updates. Nagbabagang balita, Hunyo 27. Senador Manny Pacquiao umalmas sa sinabi ng isang netizen na pants drunk o suntok na wala sa tamang pag-iisip at buwelta naman ni Manny Pacquiao sa Malacanang. Bomba ang pasalubong ko pagbalik ko dyan sa Pilipinas. Panoorin ang buong detalye. I have a term for that. It is not mine. I just borrowed it. But I think Pacquiao is punch drunk. That is a statement coming from a guy who is punch. Suntok ba? Punch drunk. Lasing. Umalma ngayon si Senator Manny Pacquiao sa naging pagbansag sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte na siya ay isang punch drunk. Para sa iba, ang ibig ipakahulugan ay wala siya sa tamang pag-iisip at tuliro dahil sa dami na nang tinanggap na suntok sa kanyang boxing career. Sagot naman ni Pacman, kahit para sa memorization ay pwede siyang makipagpaligsahan. Binigyang diin ni Pacquiao na hindi siya nakikipag-away sa Pangulong Rodrigo Duterte dahil gusto lamang niyang makatulong sa kampanya nito na linisin ang gobyerno ng mga korap. Natatawa naman ang senador sa pagtawag ni Presidential Spokesman Harry Roque na sa kanyang pasabog na katiwalaan sa ilang ahensya ng gobyerno na watusi lamang. Pagbabanta ni Pacquiao, pagbalik daw niya ng Pilipinas matapos ang laban ay isisiwalat niya ang mga hawak na ebidensya. Kaya raw naghain na siya ng resolusyon sa Senado upang imbestigahan ang aligasyon niya na korupsyon sa DSWD ay upang ilabas niya ang mga ebidensya. Tiniyak ng mambabatas na ilalantad niya ang kanyang hawak na video, voice recording at mga testigo kung bubuksan ng Senado ang investigasyon. Tiniyak ni Senador Manny Pacquiao na hindi apektado ang kanyang training sa nalalapit na big fight kontra sa American champion na si Errol Spence kaugnay sa kanyang pag-fight or pagiging presidente ng partido ng PDP Laban. Ayon kay Pacman, ang pagtungo niya sa Amerika ay para sa laban sa kanyang alay sa bayan. Anya, hindi naman daw siya natutulog lamang sa pansitan. Alam umano ng senador na grabe ang paninira sa kanya sa Pilipinas kaugnay sa kanyang paglaban sa katiwalian sa administrasyon at ang isyu sa gulo sa kanilang partido. Alam din daw ng mambabatas na marami siyang mga kritiko na gusto niyang matalo kay Spence. Hindi naman tinukoy ni Manny Pacquiao kung sinong mga grupo ang naghahangad na siya ay mabigo sa laban, pero ayaw na lamang daw niya itong isapubliko. At sa buwelta ng presidential spokesman na hindi atomic bomb, kundi watusi raw ang mga isiniwalat niya. Sige, pagdating ko dyan, kung atusi pala, ipapalabas ko video, audio recording. Basta kung papayag lang na maipalabas pati audio recording. Pag sinasabi ng watusi, sige. Watusi, sabi ko nga, hindi ako nakikipag-away sa Pangulo. Hindi ako nakikipag-away sa Mr. President. Ang alam ko, ayaw mo rin ng korupsyon. Nagmatigas naman Senador Manny Pacquiao na hindi nila kinikilala ang magaganap mamaya na National Assembly sa Clark Freeport sa Pampanga. Sa grupo naman ng Energy Secretary Alfonso Cusi, ang tumatayong vice-presidente ng partido PDP Laban. Git ni Pacquiao, illegal ito at hindi nakabatay sa konstitusyon at bylaws ng kanilang partido. Kampante si Pacquiao na nasa likod niya ang mas maraming miyembro ng PDP Laban, lalo na ang tinatawag na nasa grassroots level na nasa mahigit 100,000. Hindi naman diretsang sinagot ni Pacquiao kung patatalsikin din nila sa partido kung sakaling dumalo mamaya ang Pangulong Duterte na siyang tumatayong chairman naman sa natura namang pagtitipon ng ruling party PDP Laban. Mamaya may mga updates pa tayo diyan naman sa may bahagi ng Pampanga. Kung ano yung mapagdesisyonan ng National Majority ng National Council, lahat ng mga members, majority ng members ng PDP din, yun ang boses ng PDP. Kung may ground lahat ng members, kahit ako presidente, kung may ground na pwede akong tanggalin. Ang Pangulong Rodrigo Duterte humarap sa ibang mga lider kagabi, kaugnay pa rin yan ng tinatawag naman na Asia-Pacific Economic Cooperation Informal Leaders Retreat. Ito ay isang magitan naman tinatawag na virtual summit. Bago mag-alas 11 na kagabi, nung nagsagawa ng intervensyon si Pangulong Duterte sa isinagawa
na Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Informal Leaders Retreat. Ito sa pamamagitan ng virtual convention mula sa New Zealand. At dito ay muling binigyan din ni Pangulong Duterte yung kanyang hinanakita at mistulang sama ng loob kaugnay sa hindi pa rin patas na pagkahati-hati o sharing ng mga bakuna laban sa COVID-19 pandemic. At sinabi ng Pangulo sa kanyang intervention na hindi katanggap-tanggap at walang kapatawaran yung nangyayari ngayon na halos 80% ng COVID-19 vaccines ay napunta sa mga mayamang bansa habang yung iba ay pinaghati-hatian na lamang ng mga developing countries gaya ng Pilipinas. At sinabi ng Pangulo na yung naturang imbalance o malaking hindi pagkakabalanse ng vaccine access ay kailangang ma-rectify o makorek at otherwise ay sisingilin daw tayo ng kasaysayan. Hindi raw pwede na pababayaan ito at minungkahi pa ng Pangulo na imbes na pagtuunan ng investment yung paggawa ng mga armas na nakakamatay ng sangkatauhan ay i-google na lamang ito sa pag-produce, paggawa ng mas maraming bakuna na nakaligtas ng maraming buhay. Na ito, pakinggan natin ang bahagi ng intervention ni Pangulong Duterte. More than a year ago, into the pandemic, we have yet to fully contain COVID-19. Comprehensive recovery remains elusive. Our peoples continue to suffer. We need bold, collaborative responses to get back on the path of growth and prosperity. The Philippines is concerned with the increasing north-south divide between the vaccine haves and the have-nots. Notwithstanding our commitment to act together, we have somehow managed to turn this crisis into an unforgiving race to immunity. We are aware that more than 80% of the COVID-19 vaccines have gone to the rich countries, leaving the rest of us in the developing world into so little to get by. The great imbalance in vaccine access needs to be rectified. Vaccine nationalism must end. Countries can, of course, build fortresses and create travel bubbles with one another, but these are not sustainable pathways to recovery. The Philippines reiterates its call for equitable access to safe and effective vaccines. Global economic recovery hinges on the efficient and effective mass inoculation worldwide. We must strengthen collaboration in development, manufacturing, and distribution of COVID-19 vaccines, therapeutics, and medical supplies. This is the most urgent given the emergencies of new variants. Sa kabilang pagkwestiyon ng kampo ni PDP Laban Party President Senador Manny Pacquiao, natuloy pa rin ang council meeting ng partido. Pinagdidesisyon nila ang magiging agenda para sa National Assembly na pangunahan ng party chairman na si Pangulong Duterte bukas. Alamin natin ang detalye mula kay Amor Santos. Amor. Tiya, opisyal nang binuksan ng PDP Laban National Council ang nomination period para sa mga magiging bagong opisyal ng partido hanggang 10 a.m. bukas. Pwedeng isumite ang mga pangalan sa Election Committee, isang bagong komite na pangungunahan ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Gagawin ang eleksyon sa National Assembly bukas. Ibig sabihin, pwedeng mapatalisik si Senador Manny Pacquiao bilang party president. Pinangunahan ni Energy Secretary Alfonso Pusi ang National Council meeting sa Clark, Pampanga kanina bilang party vice chairman. 101 out of 159 members ng council ang dumalo physically at online.
Pinawalang bisa nila ang resolusyon ng grupo ni Pacquiao na nag-expel kay Cusi at 2 iba pang opisyal mula sa partido. Binuo rin ng National Council ang isang Council of Elders para gumabay sa mga miyembro. Kasama dito si Senador Coco Pimentel, Executive Vice Chairman at anak ng isa sa mga founder ng partido, ang namayapang Senate President Nene Pimentel. Kasama rin sa Council of Elders sina Pangulong Duterte at Rogelio Garcia, ang abogadong nanguna sa isa pang dating paksyon laban sa nooy party president na si Coco Pimentel. Panawagan ni Cusi, magkaisa ang partido. The late Canene Pimentel co-founded this party and we honor his memory. However, we should all be reminded that no one is above our Constitution, no matter how long you have been with this party. I call for a stop on all party hostilities. I ask all members, do not divide this party. Do not burn bridges. Para sa kampo ni Pimentel at Pacquiao, iligal ang mga meeting ng grupo ni Cusi kahit pa suportado ni Pangulong Duterte at kahit pa raw dumalo mismo ang party chairman sa National Assembly, ay hindi mababago ang paglabag sa party constitution dahil walang partisipasyon ni Pacquiao na siyang party president. Sinusubukan pa natin kunin ang pahayag ni Pacquiao at Pimentel tungkol sa meeting na naganap ngayon. Balik sa'yo. Amor, lampas pa sa quorum, yung dumalo sa meeting na yan. 141 out of 159. Sino pang nandun? Siya nakita natin sa Zoom sina Cabinet Secretary Carlo Nograles at House Speaker Lord Alan Velasco. Sa katunayan, pumirma pa si Velasco at ilang mga miyembro ng House of Representatives ng Manifesto of Support para sa National Assembly bukas, pati na sa pamumuno ni Cusi bilang Vice Chairman. Siya. Inaprubahan naman ng Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbubukas ng klase sa September 13 pero hindi pa rin payag ang Pangulo sa mungkahing in-person or face-to-face classes. Ayon kay Education Secretary Leonor Briones, ilalabas nila ang school calendar sa lalong madaling panahon. Nanawagan naman ng suporta ang kalihim mula sa mga estudyante, guro at magulang sa gitna ng mga hamong dulot ng pandemya. Noong Hunyo, pinayagan na ng Education Department na magbukas ng online classes ang ilang pribadong eskwelahan. Isang golden age of infrastructure, isa yan sa mga pangako ni Pangulong Duterte noong kampanya, pero natupad nga ba ito? Narito ang special report ni Rex Remigio. Build, build, build. President Duterte is now unveiling the marker and is being Sa ilalim ng programang pang-infrastruktura ng administrasyon, 119 na flagship project. Mahalaga ang mga ito para sa mga tulad ni Nonito at Sunny na umaasa sa pampublikong transportasyon para sa kanilang kabuhayan. Sana matapos na yung mga MRT, LRT para tuloy-tuloy na yung maganda yung biyahe. Mas maganda na nga ngayon kung sa dati. Sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies, higit sa doble ang ginastos ng pamahalaan sa infrastruktura mula noong 2016 kung ikukumpara sa nakalipas na 15 taon. Ilan sa pinakamalalaki dito ay sa tulong ng San Miguel Corporation, gaya ng Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway, NAIA Expressway sa Pasay at Parañaque, at ang Metro Manila Skyway Stage 3. Huwag na natin pag-uusapan yung mga losses ng pera. Ang importante ngayon, makatulong tayo sa mga kababayan natin to save more life. Ang ibang proyekto ay gastos naman ng gobyerno, gaya ng BGC Ortigas Link Bridge sa Mandaluyong at Taguig. May proyekto ring nabuo sa tulong ng mga bansang tulad ng China, gaya ng Estrella Pantaleon Bridge sa Makati at Mandaluyong. Kaliwat kanan ng groundbreaking ng mga proyekto. Pero nasaan na tayo sa kabuuang programang pang-infrastruktura ng administrasyon? Ayon sa datos ng pamahalaan, 11 big-ticket projects ang natapos sa nakaraang 5 taon. 29 naman ang madadagdag pa sa listahan sa susunod na taon. 51 makukumpleto pagdating ng 2023 at mga susunod pang taon.
samantalang 28 ang sisimulan pa lamang. Para kay Public Works Secretary Mark Villar, tagumpay ang programang pang-infrastruktura ng pamahalaan. Lahat po ng targets ay ongoing pa rin. Karamihan po ng mga 104 ay maging substantial completed by the term of the President. Aminado rin siyang apektado ang programa ng pandemya. Kinailangan kasing ilaan ang ibang pondo para sa COVID-19 response, gaya ng pagtatayo ng mga modular hospital at quarantine facility. Para naman sa grupong InfraWatch, kahit may mga proyektong nabuo ang pamahalaan, kulang pa rin daw ito. It had overpromised but under-delivered. I'm quite not sure whether we had in fact reached 50%. So, yun na, kung ganun ho natin siya titignan, talagang bagsak po. Ngunit para sa mga tulad ni Sunny, lahat ng mga numero, plano at proyekto ay walang kabuluhan kung hindi rin ito makapagdadala ng pagkain para sa sikmurang kumakalam. Philippine News Hub Updates. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell for more updates.